Posible bang maging susunod na miyembro ng Straw Hat Crew itong si Dr. Vegapunk? So ano-ano ba ang mga odds at possibilities na maging kasapi ng Straw Hat Crew itong si Dr. Vegapunk? At kung mangyari nga ito, ay ano ang maging posibleng role at ambag nito sa grupo? So nalaman nga natin na merong threat sa buhay nitong si Dr. Vegapunk. Dahil palihim nga niyang pinag-aaralan ng kasaysayan para matuklasan ang source of energy na ginamit ng ancient civilization na nag-exist 900 years ago at nagtataglay ng kaparehong advanced technology na katulad sa Egghead Island. So sa pananaliksik nga na ito ni Dr. Vegapunk ay marami nga siyang natuklasan sa kasaysayan, lalo na ang patungkol sa Void Century. Nalaman nga natin na ang Void Century o tinatawag ding History of War ay ang labanan na naganap sa pagitan ng ancient civilization at 20 kingdoms, na kung saan ay nagwagi ang 20 kingdoms at itinatag nito ang world government na kilala natin sa kasalukuyan. At para maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap, ay binura ng world government ang mga detalyeng ito sa kasaysayan at mahigpit na ipinagbawal ang pananaliksik at pag-aaral dito. So eto nga yung naging kasalanan ni Dr. Vegapunk, kaya siya hinahunting ng world government para patahimikin. Medyo exciting nga tong part na to guys, dahil matagal na nga tayong curious sa kung ano ba talaga ang itinatago ng world government sa kasaysayan para pagbawalan ng sino man na ungkatin ito. At kahit ito nga ang isa sa pinakamahalagang asset nila na si Dr. Vegapunk, ay willing silang i-give up ito upang manatiling lihim ang kung ano man ang meron sa kasaysayan. Inaasahan na nga ni Dr. Vegapunk na buhay niya ang magiging kapalit sa ginawa niyang ito. At dito na nga papasok ang Straw Hat Crew. Nakiusap nga itong si Dr. Vegapunk kila Luffy para maitakas siya ng mga ito palabas sa isla, dahil gusto nga niyang maipagpatuloy pa ang pananaliksik niya sa kasaysayan. Although hindi nga magiging madali ang gagawin nilang pagtakas sa isla, dahil hindi nga basta-bastang marines lang ang tumutugi sa kanila. Nandyan nga ang Cypher Paul agents, iilang mga vice admirals na pinamumunuan ni Admiral Kizaru, at isa sa mga Gorosei na si St. J. Garcia Saturn. Bukod pa nga rito, nakita rin natin ang barko ng Blackbeard Pirates na papalapit na sa Egghead Island. So talagang Royal Rumble kung sakali ang magaganap na labanan sa Egghead Island. Although in my own opinion guys, hindi ito mangyayari. Bakit? So alam naman natin guys na isang world government facility itong Egghead Island. At nandito nga yung mga mahahalagang research experiments, lalo na ang power plant at ang punk records. Which is ito nga yung priority na maisalba ng world government bukod sa pag-assassinate kay Dr. Vegapunk. Which means nasa disadvantage side ang world government if ever magkaroon ng malaking labanan dito sa Egghead Island. Bakit nandun yung isa sa mga Gorosei? So para sa akin guys I doubt na makikipaglaban itong si St. J. Garcia Saturn sa Egghead Island. Probably ang main goal lang nito ay siguraduhing mabawi at maisecure ang mga Seraphims at hindi maisama sa pagtakas ni Dr. Vegapunk. Dahil kung maalala nyo guys sa mga past chapters, meron ngang authority hierarchy sa pagkontrol ng mga pasifista. Kasama na dito ang mga Seraphims. Which means kailangan nila ng mas mataas na authority bukod kay Dr. Vegapunk. At ito nga ay ang mga Gorosei. Sa part naman ng Blackbeard Pirates, wala pa talagang malinaw na reason kung bakit sila papunta sa Egghead Island. Or kung si Blackbeard ba talaga ang nasa pirate ship na ito o iilan sa mga Titanic captains nito. So magbibigay nga ako ng ilang mga theories ko about sa possibility kung bakit present ang Blackbeard Pirates sa Egghead Island. Una na nga dyan ay ang kidnapin nitong si Dr. Vegapunk para makuha at magamit ang mga Seraphims sa panig nila. Pangalawa, merong mga bagay sa Egghead Island na gusto nilang makuha na posibleng mga data na nakastore sa punk records o ibang bahagi ng laboratorio. At pangatlo ay makuha itong si Karibo dahil sa mga impormasyong hawak nito patungkol sa ancient weapon. Dahil nga nakasama ng Straw Hats itong si Karibo nang umalis sila ng Wano. At ito nga ang sinusundan ng Blackbeard Pirates at wala naman talaga silang intensyon na sumali sa gulong nagaganap sa Egghead Island. Although nagkaharap na nga itong si Luffy at Kizaru, sa tingin ko hindi naman magtatagal ang labanan nitong dalawa. Kumbaga binigyan lang ng oras ni Luffy itong Vega Force 1
na bitbit ang Sunny para makapwesto at maghanda sa pagtakas. So maraming possibilities kung paano makakatakas itong Straw Hat Pirates sa isla. Pwedeng samantalahin nila if ever manghimasok nga itong Blackbeard Pirates at manggulo sa Egghead Island. Or pwedeng dumating ang mga revolutionary armies kasama si Dragon para tulungang makatakas itong si Dr. Vegapunk dahil magkakilala nga ang dalawang ito. O may iba pang espiya itong si Dr. Vegapunk sa side ng world government na posibleng tumulong sa kanila para makatakas sa isla. So mabalik na nga tayo sa topic. Posible bang maging part ng Straw Hat Crew itong si Dr. Vegapunk sa future arcs ng One Piece? So sa sarili kong opinion guys oo. At gagampanan niya ang role ng pagiging scientist sa Straw Hat Pirates. So ano ba ang magiging goal niya kung sakali? So alam naman natin na ang bawat membro ng Straw Hat Crew may kanya-kanyang goal sa huli ng paglalakbay nila. So probably ang main goal nitong si Dr. Vegapunk mahanap ang source of energy na ginamit ng ancient civilization 900 years ago para magamit ng buong mundo sa kasalukuyan. At walang ibang paraan kundi patuloy na pag-aralan ng kasaysayan at maglakbay sa karagatan, which is ang best option sumama sa paglalayag ng Straw Hat Pirates. Lalo pang at magiging wanted na siya sa world government. So itong Egghead Island arc nga ay parang setup ni Oda para ma-introduce properly ang karakter nitong si Dr. Vegapunk at maipasok siya sa Straw Hat Crew. Sa susunod na destinasyon nga ng Straw Hats, which is probably ang Elbaf, at ang susunod na arc after Egghead, ay posibleng makasama nila si Dr. Vegapunk dito. At ito ang pwedeng makatulong sa kanila para mahanap ang huling Road Poneglyph o ang taong may hawak nito. Dahil nga sa mga impormasyong natuklasan nito sa pag-aaral sa kasaysayan. Pagdating naman sa labanan, hindi naman niya kailangan maging physically active dahil meron naman siyang mga satellite clones na pwedeng tumulong sa Straw Hats pagdating sa laban. Lalo pa nga't inaasahan natin na sa Elbaf arc magkukontinue ang mauudlot na labanan sa Egghead Island. So napakalaking boost nito para sa Straw Hat Pirates kung mapapasama sa lineup nila itong si Dr. Vegapunk. Biruin nyo, isang emperor at ang pinakamatalinong tao sa mundo magkasama sa isang crew. And sa tingin ko nga magme-make sense naman kung mapapasama siya sa Straw Hat Crew. Lalo pat nandito na nga tayo sa final saga ng One Piece. Dahil pwedeng si Dr. Vegapunk ang makasolve ng mystery na itinatago ng world government at siya ang maging susi para sa magiging upgrade ng Thousand Sunny at mga weapons na pwedeng itapat sa weapon na hawak ng world government na siya rin naman ang may gawa. So parang redemption niya ito para itama ang mga pagkakamali niya sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Dahil nga sa pagiging obsessed niya sa knowledge, marami ang napahamak dahil nga sa mga imbensyon niya. And probably nga sa mga natuklasan niya at matutuklasan niya pa later on sa history, ito yung magpapabago ng mga pananaw niya at marirealize nga niya na ang world government naman talaga ang totoong kalaban. At dito nga sa Elbaf arc, isi-set up ni Oda ang lahat ng kailangan para sa magaganap na Final War. So yun lang, at kung nagustuhan mo nga ang video na to, pahit naman ako ng like at subscribe button. Padamay na rin ako ng bell icon para naman updated ka sa mga One Piece videos na i-upload ko pa dito sa channel. At kung meron kang mga tanong about One Piece, pwede kang mag-comment sa ibaba para naman masagot natin at maisama sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood at see you ulit sa next video.